cyber libel complaint, junk. Naloko na. Ano nang nangyari, Senator Risa? Grabe, namayat ho itong si President Bongbong Marcos, oh. Mukha na ho siyang bangkay. Di naman ho kasi dati ganyan ang mukha niyan. Kahit pa paano, medyo laman-laman pa pagmumukha niyan, di ba? Pero ngayon, ang laki ho ng ibinagsak ng katawan niya. Mukha na ho talaga siyang bangkay ngayong mga panahon na to. Ang payat-payat na ho nitong si President Bongbong Marcos Jr. Kumusta na ho kaya ang lagay ng ating Pangulo? Dito sa video na to, ito ho ang kauna-unahan niyang public appearance. I mean yung pag-i-speech sa publiko, yung lumabas siya sa Malacanang na nakita natin ang kanyang video. Ito ang kanyang kauna-unahang speech pagkatapos ho nang lumabas ang balita na meron ho siyang sakit sa bituka. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. At ang matindi ho dito mga kababayan, nako, ibinasura ho. Ayan ang nga po problema. Pahiya na naman ho itong si Risa Hontiveros. Kasi base ho dito sa pinaka-latest na balita na idinabas ng News 5, cyber libel complaint, junk. Naloko na. Ano nang nangyari, Senator Risa? Ito, basahin nun natin para malaman nun natin kung ano ba itong binasurang cyber libel complaint nitong si Risa Hontiveros. Ibinasura ng Department of Justice, DOJ, ang inihaing cyber libel complaint ni Sen Risa Hontiveros laban sa ilang social media personalities. Ireklamo ng senadora sina Attorney Ferdinand Topacio, Banat Bay, Jeffrey Celis, Kifi Chu, Jason Sa at Tio Moreno dahil sa isang viral video na nag-aakusang sinuhulan umano niya ang isang testigo para magbigay ng peking testimonya, matindi to, sa pagdinig sa Senado. Ito ba yung si alias Rene? Ito ba yung binayaran di umano ng 500,000 ni Risa Hontiveros sa paunang pagsasalita niya, tapos pagka di umano nabanggit niya ang pangalan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara, di umano additional 400,000 pesos? Ito ba yung testigo na yon? Pambihira na di umano dinala pa daw di umano nitong si Risa Hontiveros sa isang kondo at doon trinabaho, di umano. Kumusta na ba yung si alias Rene? Gusto nating mabalitaan kung ano pa yung mga nalalaman niyang bulok nitong si Risa Hontiveros. Ayon sa prosecutor, na-dismiss ang reklamo dahil sa kawalan ng prima facie evidence with reasonable certainty of Ay, naloko na Risa, wala. Mahina ka sa DOJ. Wala, akala ko pa naman close na kayo ni Boying Remulla. Nagmukha ka na naman katawa-tawa. Andalang mo na nga lang magsampa ng kaso, falsipikado pa. Yan ang problema pagka bida-bida. At dahil dyan, speaking of bida-bida, makibalita ho tayo kay Tuta Soto kung ano ng balita dyan sa Senado. Balita natin, papalitan na siya Ito, pakinggan natin. Not me, it's the majority. The majority. They always decide. Majority. Baka ito na yung tinutukoy niyang power share, tinutukoy na power sharing ni Risa Hontiveros. By the way mag-commentary ako kayo dyan sa ano na yan ni Risa Hontiveros. Pambihira talaga tong si Aling Risa. Oo, andalang na lang lumabas sa magkabalita na tungkol sa kanya. Anak na to ako, sablay pa. Yan ang problema. Oh. Thwarted an attempt on your leadership, sir. Okay, sir. So there was an attempt and you were able to prevent it? Well, the majority, The majority. not me. It's always the majority who decides. Most probably. Hopefully. Tanggal ang yabang nitong si Tuta Soto. Saka ongoing. Ano naman man ang leadership sa Senate? You're always ongoing. Ongoing. Hindi, sabihin mo, napuno na ang mga kasama mo dyan sa'yo dahil sobrang pagiging tuta mo kay Marcos Jr. Well, she was not She was not, Nagkausap kayo? She declined? I think so. I think she did. Not me, it's the Lipat po tayo. Dito tayo kay Charis. Charis, anong balita dito kay Charis? Time na ma-refer na sa Committee on Justice yung namang impeachment complaints versus VP Sara Duterte. I'm not going to be commenting on any impeachment.
Pasimple ba tong baklita na to? Pasimple ba to na I'm not commenting on anything. Anak ng toka, tumatrabaho sa impeachment ni VP Sara. Yun din mga tauhan yung dalawa ni Walter Romualdez. Ikaw ba, Brad, walang malitang pinahatid sa'yo ni, wala ba? Wala bang malita? Wala nga pa na nabanggit itong si Saldico, no? Pero sana sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na pagsasalita nitong si Saldico, kung meron man siyang tawag dito, ibinigay o pinaabot sa kung kanino pa mang congressman, dapat ilabas na niya lahat ng kanyang nalalaman. And complaints for anyone for the time being. Kung one of the offenses discussed in the impeachment Sir, hearings. kakasabi ko lang hindi ako No, but, hindi ko pag-uusapan ang impeachment Okay, but and anything to do with the topics or anything that was spoken about on the Committee on Justice hearing. Okay, but I how am do you- recusing myself from anything and everything. So if it was mentioned in the Justice Committee hearing, I will not be commenting on it. Will not directly related to the impeachment complaint, but with the BBM parametric formula Yes, based sir. on the PCIJ report, your district and the former speaker's district are the districts that got the highest shares. So I'd just like to get your response. I'm actually glad you Aray ko. Nakalanto ko, napakalaki pala nakuha ng mga distrito tapos ngayon pinapasyalan nitong si Bunsil Duque, ha, yung si Sir Duque. Yung mga flood control puro sira-sira naman. Aray ko. brought up that topic. Number one, that was a initiative of the executive. Meaning wala po kinalaman ng congressman, wala po kinalaman ng legislative sa Teka lang, wag mo sabihin walang kinalaman. Ikaw proponent ikaw yung distrito mo yun Wag nyo nang gamitin yung excuse na yan. Masyado nang gasgas yan. Lahat ng proyekto pakana ng executive. Kabalbalan yan. Ang hindi magkakaproyekto ang isang distrito kung hindi papahintulutan, kung hindi ilalabi nung kung sino mang congressman dyan sa distrito na. Huwag tayo magloko. Ito naman si Sara. allocate Kaya ka pinagkakamalang badingdong kahit anuman na amount dun. Bilang isang mambabatas, bilang isang tao na kung ang kanyang trabaho na ipaglaban ang kailangan ng kanyang distrito, my mayors, my constituents, my barangay captains come to me with priority projects all the time, and it is my job to forward those projects where necessary. But it is the prerogative of the executive as to where those funds go when the NEP arrives into Congress. So with regards to that, you will probably have to ask the DPWH. But again, it is the job of a congressman to fight for the projects in their district to make sure that the constituents are well taken care of and that their priorities are met and received. So in your view, is it just a coincidence that the relatives of the president are the ones that Again, got the you highest will shares? have to ask the DPWH that. But with regards to the accusation that it is what you call soft pork, the definition of pork is a lump sum amount that is given to someone and they can do with it as they please. When you look at the budget po, line item po yan, per amount basis. So it is Wala na tayong pinag-uusapan sa budget mo. Ang problema, nasa na yung mga project mo. Nasa na yung mga napakalaking pondong ibinuhos ng national government sa distrito mo. Gayong pinupuntahan ng mga vlogger, napakaraming problema ngayong mga panahon na to. Huwag na natin pag-usapan kung magkano napunta. Ang pag-usapan natin, saan napunta. Huwag na natin pag-usapan kung magkano ang na-allocate sa'yo, bakit napakalaki sa yung dalawa ng tito mong mukhang sinto-sinto. Di ba? Huwag na natin pag-usapan yun. Pag-usapan natin saan napunta. Di ba? Yung naibigay, yung ibinuhos, saan napunta. Ipakita nyo yung mga proyektong pinaglaanan ng pondo, ng napakalaking pondo. Doon tayo, yun ang masarap pag-usapan ngayong mga panahon na to. Di ba? it's projects that are accounted for. So that's what I was Accounted for daw pero wala hindi makita. Kung makita naman puro sira-sira o di naman kaya tapos ngayong mga panahon na to. Nasaan? Saan yung mga accounted for? Anak ng to kayang problema pati sa kuwa hindi nila makanatong bata na to. Lumaki ho ang ulo kasi pinsa. Tito niya speaker.
tatay niya, presidente, napakawalang hiya nitong mga politiko na to. Konting delikadesa naman. Hindi natin yan nakita sa panahon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, naging majority floor leader. Itong si Congressman Pulong Duterte. Hindi. Kayo lang, sa inyo lang. Sino bang naging meron bang pinsan si dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan sa House of Representatives na siya ang pinaupo? Wala. Yung tipong konting delikadesa, konting respeto sa sarili. Wala ho itong mga to. Konting disente man lamang. Hindi ho nila maisip yung tipong, tayo na may hawak sa pinakamataas na pwesto sa pamahalaan. Tayo pa rin bang hahawak dyan sa House of Representatives? Konting kahiyan naman sa ating mga kababayan. Yung tipong ganong damdamin sa mga puso nila, wala ho tayong makita ang kakapal ng pagmumukha. To say in that regard. Okay. But again, with regard Punta na ho tayo sa tatay niya na mukha ng bangkay sa kapayatan. No? Ito na ho, Marcos Jr. Kauna-una niyang public appearance mula nung inanunsyo na meron siyang sakit sa bituka. Ito, game. Lakasan mo boses mo, Brad. Representatives, Nakananto ka. our partners from Grabe ang payat na ni Marcos Jr. Hindi naman ho kasi dati yan. Dati ang taba-taba ho niya. Puro protina kasi tinitira. Kaya yan, di ba? Nagkasakit sa bituka. Magkakakain ka kasi ng fiber lang niya ka. Puro ka steak. Di ba? Kain ka ng... nagpa-fiber pala siya. Nagdadamo pala to. Sorry! Bumabanat pala to ng damo. Kumakain pa. Di ba sabi ni Amy, almusal niya, chong. Nagdadamo pala siya. Sorry. Nagpa-fiber din pala siya. Kaso ibang fiber hindi yung sinisindihan na. Langya ka talaga. Marcos Jr. Namayat ka na. Nagmukha ka ng bangkay. Sa sakit mo na yan. Ano ba kasi talagang totoo mong sakit? Ilabas nyo na sa sambayan ng Pilipino. Okay ka pa bang pamunuan itong bansa na to? Di ba? Baka hindi pa kasi kaya, pinipilit mo. Mag bed rest ka muna. Pag nag bed rest ka, tuloy-tuloy mo na. Huwag ka nang huminto, tuloy-tuloy. Tuloy mo na yung pagre-rest mo. Habang buhay ka nang mag-rest lang niya ka. Kung wala nang problema, magretiro ka na. Kasi sobrang perwisyo ng inihahatid mo sa sambayan ng Pilipino. Marami nang hindi natutuwa sa'yo, sa totoo lang. Ngayon, kung napagdesisyonan mo, magpahinga ka na habang buhay, wala namang problema sa amin yan. Pero sigurado natin dito, na sobrang namayat talaga nitong si Marcos Jr. Nagmukha na ho talaga siyang bangkay. the private sector. My fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. At this year's Telecommunications Summit, we are reaffirming a commitment of this administration that every Filipino, wherever they might be, gains the opportunity to connect, to learn, to work, and to move forward. Last year, the Philippine telecommunications sector was valued at more than $6 billion. More importantly than that figure is what it represents: years of investment, progressive reform, and a clear belief that digital access can uplift lives. We have seen this progress take shape. The rollout of 5G networks, the deployment of fiber optic cables, the growth of mobile broadband, and the rise of digital services have transformed how Filipinos communicate, how they study, do business, and engage with government. By the third quarter of 2025, telecommunications providers will have deployed over 1.8 million cable kilometers across the whole country, connecting tens of millions of homes. These are pathways to classrooms, to markets, to opportunities that were once out of reach. Broadband and mobile internet speeds have improved in recent years. These gains mean Wala akong kwenta. Pakinggan na lang natin itong si Atty. Salvador Panelo kaugnay dyan sa sinapit ng impeachment itong si Bangag. So parang hindi ba expected na mangyari na talaga itong pagbasura sa impeachment? Yan. Kung matatanda mo, nung isang araw pa natin sinasabi na pupusta ako, hindi dismiss yan. Kung may pumusta sa akin, babakas ako sa'yo, Atty. Panelo, di ba? Babakas ako sa'yo. Panalo na tayo. Talo na sila.
Ayan. Gaya ng sinabi ko, ulitin natin. Oo. Nakamonitor ka talaga. Regardless of whether that is sufficient in substance or not, walang mangyayari dyan. Kaya di ba sabi ko, moro-moro lahat yan. I-dismiss siya. Ayan. At pag sinabi naman nila ang sufficient in substance, diretso sa plenary, talo pa rin. Talo pa Ngayon rin. binabola na naman tayo. Sabi niya, hindi pa naman tapos yan. Kasi magre-recommenda pa kami. At sa plenary, magbobotohan pa. Itong sinong pangalan nitong committee chairperson nito? Luis Tro. Yes. Anong pangalan niya? Ay, Congresswoman Luistro. Jervil Luistro. Luis Luis Tro. Tro. Ikaw talaga, oh. Pati kami pinagbubula mo masyado namang halata. Kahit na rekomendasyon nyo, i-dismiss o ituloy, talo pa rin. Pag ang rekomendasyon i-dismiss, talagang di-dismiss. Kasi nga, nagdadrama lang kayo lahat dyan. Yan. Ang gagaling nyo umarte. Kung may award pa sa best actor and actress, Attorney Sal, ako, baka panalo na to sila. Hindi, Pero ako ang aking inonomina ng best actor si Benny Abante. May pa walkout pa siyang nalalaman di ba? O da gusto niya ma-impeach kagad mabasura yung impeachment dito kay Marcos Jr., di ba? Sa sobrang pagpapakasipsip niya sa Malacanang, kahit yung sufficient in substance, ayaw niyang palusutin. Ay, sufficient in form, ayaw niyang palusutin. Doon pa lang gusto na niyang tiradurin, di ba? Kinatuwa ng Malacanang, Kapal ng Attorney mukha. Sal, ang desisyon ng Kamara na ibasura yung impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa palasyo na sunod ang tamang proseso at napatunayang walang sapat na basehan ang mga reklamo. Naritong ulat ni Creselyn Catarong. Tuluyan ang ibinasura ng House Committee on Creselyn Catarong, SMNI News. Ayan, Attorney Sal. Let's move forward daw, sabi ni Yuse Castro. Una-una, tinitingnan ko yung kanyang press briefing. Parang naninibago ko sa mukha niya. Parang hindi siya nagpa-ayos ng mukha niya ngayon. Hindi nagpa-ayos ng buhok. Yung kanyang blouse parang ordinaryo lamang. Hindi siya yung dating Donita Clara. Donita Claire ang dating. Ordinaryo. Punta natin yung kasi sinasabi niya. Natutuwa na ako. Unang-una, dati niya nang alam na i-dismiss siya. Hindi rin po totoo na hindi nakikialam. Alam na ng mga nagbumoto na yan ang gusto ng Pangulong Marcos Jr. Kaya nga, Correct. dinismiss nila. Sinasabi ni Aling Clara ngayon daw, nalalaman na walang batayan. Kahit pa nga may batayan yan, kahit may legal basis, hindi rin makakapasa sa inyo yan. Lulus yan. Talagang destino na yan na i-dismiss. So, kaya ngayon, wala na. Isang taon na libre na siya. Hindi siya mapapayanan ulit ng impeachment complaint. Ayan. Kasi may 1-year bar. Ayan, Attorney Sal. Pero, Attorney Sal, nananatiling mas marami ang hindi kontento kaysa kontento sa performance ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay ayon sa pinakahuling survey na Social Weather Stations noong fourth quarter ng 2025. Sa survey na isinagawa nitong November 24 to 30, 2025, 40% ng mga Pilipino ang nagsabing sila ay satisfied sa Pangulo, bahagyang mas mataas sa 39% noong Setyembre. Pero 43% yung dissatisfied, halos kapareho ng 44% ng nakaraang survey. Yung natitirang 17% ay undecided. Dahil dito,
nananatili daw neutral ang net satisfaction rating ni Marcos Jr. sa -3, halos kapareho ng -5 noong Setyembre. Mas mababa ito kumpara sa +10 o moderate na rating niya noong June 2025, at sa kabuuan ng average net satisfaction ng Pangulo noong 2025 ay 0, mas mababa kaysa sa +25 noong 2024 at +41 noong 2023, Attorney Sal. So hindi pa rin nababago yung pananaw ng tao sa ating Pangulo, Attorney Sal. Yun. Your Eh, reaction? hindi na katakataka yun. Hindi na Ano, katakataka Carlo, matagal yun. na yan. Normal. Pababa normal. ng pababa yan. Pababa ng pababa. Di ba yung kantang pababa ng pababa? Hindi na tataas yan hanggang matapos ang termino niya. Kung matatapos. Ayan. Talagang bagsak. Ayan, Attorney Sal. At talagang pababa na po yung kanta na yun, Attorney Sal, parang pinasikat yun na isang grupo eh. Hindi na natin i-mention. Ito po, sa kabilang banda, ibinasura naman ng Korte Suprema ang petisyong kumukwestiyon sa legalidad ng Executive Order number 94 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para itong pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Yan ay dahil hindi pumasa yung petisyon sa mga pangunahing rekisito para ito ay dinggin ng kataas-taasang hukuman. Eh, ang problema doon sa nag-file eh, mukhang walang karanasan mag-file ng mga petisyon sapagkat hindi nila sinunod yung procedure dapat sa lower court. O kaya, na-dismiss ka agad saka hindi rin napatunayan na merong nilabag sa salingong bata. Kaya dismiss. Ayan. At sa iba na namang sa ibang issue naman, Attorney Sal, balik tayo sa issue ng SALN. Dahil iginagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang polisiya ng Kongreso pagdating naman sa paglalabas ng SALN ayon sa Malacanang. Samantala, inihayag ng palasyo na hindi makikialam ang Pangulo sa panukalang no work, no pay para sa mga mambabatas. Si Cresilyn Catarong para sa balita. Ito si Cresilyn Catarong, SMNI News. Ano po ang masasabi nyo sa ulat na yan, Attorney Sal? Oh, gumanda na naman ang ayos niya. Mukhang magdita na naman ang dating. Oh, ganyan ka palagi. Ganyan ka palagi, Aling Clara. Para kahit na puro kabalos na gano'n sinasabi mo Kasi maganda ka sa screen. Anyway, alam naman na natin na puro kasinungalingan yung sinasabi niya na hindi nakikialam. Ang Pangulo, yan ang talagang nature ng sistema natin. Isa lamang presidente talagang hindi nakialam dyan. Yung Presidente Duterte. Nagpalit ng speaker na hindi niya alam. Nung bumaba siya dyan sa batasang pambansa, dun sa kanyang zona, natatandaan niyo, biglang wala na, iba ng speaker, di na si Alvarez. Gloria mga paglalaro. Pero, ang ordinaryong kalakaran, yan talagang mga presidente, nakikialam yan. Yan ang sistema. Kaya, kahit anong paliwanag ni Aling Clara, wala naman naniniwala. Minsan, naaawa ako sa kanya. Kadalasan. Kasi, pilit niyang ipagtatanggol ang hindi pwedeng ipagtanggol. Defending the indefensible. Mahirap yun. Kailangan sikmurahin mo lahat kahit di ka naniniwala. Yan. Actually, Attorney Sal, may nagtatanong dito sa ating viewer na doon sa sinabi ni ng Malacanang na hindi daw makikialam doon sa yung no work, no pay policy, pero siyempre dadaan naman daw sa sa Pangulo for approval ng magiging batas ba yan or hindi. Parang kontra daw yung sinabi niya sa actual na proseso ng paggawa ng batas. Hindi naman ang ibig sabihin, hindi. Ibig niya sabihin, hindi siya makikialam sa paggawa ng batas. Trabaho ng Kongreso yun. Kumaga, ang gusto niyang ipahiwatig sa atin, hindi niya sasabihin ng Kongreso, pasa niya yan para mapirmahan mo na. Talagang pipirma siya. Para hindi naman magiging batas yan. Walang pirma ang presidente. Doon naman sa no work, no, ano yun? Pay sa no work, no pay. Yes. Claro. Pag sinabi mong no work,
wala kang trabaho. But it doesn't mean na absent ka, wala kang ginawa. Oh, di ba? Kahit na absent ka, kung may ginagawa ka, karapat dapat lang nabayaran ka. Pero kung tatanungin mo, kung yan ang problema dyan sa Kongreso, abolish nyo na lang. Di walang problema. Yan yung pinakamadaling solusyon dyan, Attorney Sal. Samantala, naiwasan ang umano'y agawan. Ito, meron na namang issue sa Senado, Attorney Sal. Na ang umano'y agawan ng liderato sa Senado matapos magkasundo si Senate President Tito Soto III at ang kanyang mga kaalyado sa isang power sharing o term sharing arrangement na maaaring magbigay daan para maupo si Senator Loren Legarda bilang Senate President sa hinaharap. Dahil dito nanatili si Soto sa pwesto at nabigo ang tangkang makuha ng minorya ang sapat na bilang para patalsikin ang kasalukuyang liderato. Bagamat umupo si Legarda sa rostrum at tinukso pa bilang Madam President, walang formal na botohan na naganap at agad na inadjourn yung session. Kinumpirma naman ni Soto at Majority Leader yung Speaker. Your thoughts on this, Attorney Sal, sa issue? Regardless kung sino ang Senate President, pag ang Senate President ay kaalyado ng presidente, palaging walang mangyayari dyan. Kailangan kasi yung the way it was placed there, maging check at maging balanse yung tatlong sangay. Pero ang nangyayari, executive kontrolado ang Kongreso Hindi naman naging check Kaya kahit na sino ilagay mo dyan, kay babae, kay lalaki, basta kaalyado ng presidente, palaging ang masusunod ng presidente. Yan ang kalakaran yan. Kaya puro kalokohan na yan. Yung mga labanan na yan. Gusto lang yan. Ang gusto ng mga yan, yung pristero na naging Senate President, may record sila, may credential na nakaupo sila. At saka, syempre, yung mga benefit. Pero kung ako tatanungin nyo, the way they have performed, members of Congress, dismally performed, hindi sila karapat dapat na magkaroon pa ng isang kongreso na binabayaran ng taong bayan ng bilyon-bilyon plus yung nakaw pa. Talagang dapat na i-abolish na yung kongreso. Ayan. Sa ibang issue naman po sa Senado, Attorney Sal, sa gitna ng umiinit na palitan ng pahayag sa pagitan ng ilang opisyal ng China at ng Pilipinas na nawagan ang paghinahon ang bagong talagang chair ng Senate Committee on Foreign Relations. Alamin natin sa ulat ni Troy Gomez. Ayun na nga mga kababayan na talagang ito si Atty. Salvador Panelo ay lulupit ng kanyang mga argumento kaugnay dito sa mga kabalbalan ng mga opisyal nitong si Marcos Jr. Tuloy ho natin, dito ho tayo. Naano na natin ito natalakay na natin dun sa ating mga naunang video kung di tayo nagkakamali. Natalakay naman. Natalakay na natin to. Ayan. Ano po ang masasabi ninyo sa ulat na ito, Attorney Sal? Ang masasabi ko, ba't yung pinapatulan niya mamang yan? patulan niyo naman yung mga magagaling, marunong, yung pag nagsalita, may matututuwa ka. November na. Tapos, wala nang kaalam-alam yan sa foreign relations. Tumahimik na lang pag walang alam. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video dyan sa mga punto de vista na yan. Itong si Atty. Salvador Panelo. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Palakpakan ho natin ito si Risa Contiveros dahil natalo siya sa kanyang kaso laban dito sa mga vlogger na ito. Binasura, hindi pa nag-umpisa, binasura na kagad, di ba? Ibig sabihin, talunan talaga siya. Yung kanyang mga ebidensya, walang kwenta, ika nga. Malinaw natin na Pilipinas.